Welcome po ulit sa programang Unlearn Error, Spread the Truth, a Bible course in systematic theology. This program has fourfold purposes, mga kapatid, which are embedded in my prayer. At ito pong prayer na to is addressed to our Father in Heaven, that we may be illumined by the Holy Spirit and be challenged to equip ourselves with unpopular gospel but solid apostolic doctrine, mga katulsiker. Number 2, purpose and prayer, that we may be challenged to uproot humanistic worldview and defend biblical worldview. And number 3, prayer and purpose of this study, that we may grow healthy in unadulterated, essential, or spiritual pure food, and be built up in our most holy faith. And number 4, purpose of this study and my prayer, that we may stand firm in our faith and pass it on to regenerated and faithful sheep. In short, may God help us to unlearn error and spread the truth. Bible Doctrine 13 po tayo. Ang topic po is this: have I diagram my framework of doctrine or systematic theology? Very exciting po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 13, mga kapatid? Una, paano natin maidadiagram ang framework of doctrine natin? Number 2, ano ang dalawang paraan ng pag-aaral natin ng framework of doctrine sa ating sarili? Number 3, paano tayo magiging fruitful participants sa pag-aaral na ito? Number 4, ano ang relevance and summary statement ng Bible Doctrine 13? Recall po ng pinag-aralan natin sa Bible Doctrine 10 na ang Arminian ay mayroong diagram o illustration ng kanilang framework of doctrine, yung Romans Road to Salvation, Gospel Bridge. At sa Bible Doctrine 11 ay pinag-aralan natin kung bakit hindi biblical ang ginagawa ng mga mangangaral ngayon na sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith o altar call. Sa Bible Doctrine 12 Part 1 and Part 2 ay pinag-aralan naman natin ang diagram ng framework of doctrine ng Calvinist o apostolic teaching, na dapat tinatawag itong apostolic teaching. At ito nga ay ang diagram ni Theodore Beza, William Perkins, at John Bunyan. At nais ko lang ipaalala na ang Calvinist o framework of doctrine ay ang pinakamalapit na aral at biblical apostolic teaching of the New Testament. Kaya lang naman kasi tinatawag na Calvinistic teaching ito, mga ka-truth seeker, ay dahil si John Calvin ang ginamit ng Diyos para ma-framework ang doctrine sa sistematiko, klaro at na pamamaraan, at para maibalik ang sangka-Kristyanuhan sa apostolic teaching o biblical teaching, mga ka-truth seeker. At ito ay yapusin ng mga bagong sumisibol na mga Kristiyano sa panahon ni John Calvin. Ano ang pinupunto natin, mga ka-truth seeker? Na ang Calvinistic theology ay ang apostolic biblical theology ng Old and New Testament. Na ang Calvinistic teaching ay ang inilatag na aral doktrina ng mga apostol na ipinagdidiinan lang ni John Calvin sa kanyang panahon, na mas ginawa lang ni John Calvin na mas klaro, mas maliwanag, mas sistematiko na akma sa bagong henerasyon ng mga Kristiyano sa panahon niya hanggang sa panahon natin. Na ang Calvinistic doctrine ay hindi bagong aral, hindi inventong aral ni John Calvin, at lalong hindi demonic teaching from hell,
Ang mga nag-aakusa lang naman kasi na ang Calvinistic theology ay demonic ay ang mga religionist, mga kulto, mga Arminian, at mga walang alam sa tunay na history ng theology, at mga shallow ang doctrine, at mga taong hindi truth seeker, at hindi pursuer of truth, mga taong humanistic ang teaching. Aral na po tayo ng Bible Doctrine 13, mga ka-truth seeker. Continuation po. Paano natin maidadiagram ang framework of doctrine natin o systematic theology natin mismong tayo, ako at ikaw? Tayo sa ating sarili, ano ang pinaniniwalaan nating blueprint, master plan ng Diyos sa lahat ng panahon at bakit natin ito pinaniniwalaan? Ka-truth seeker, na-try mo na bang gumawa ng diagram base sa framework of doctrine na pinanghahawakan mo? So, pangalawang katanungan, ano ang dalawang paraan ng pag-aaral mo ng framework of doctrine? May dalawang paraan, mga kapatid. Una, study the truth as spectator. Kung ikaw ay spectator lang sa pag-aaral ng truth o framework of doctrine o systematic theology, masaya ka na nakikinig, nanonood lang sa paglalaro ng iba. Para sa iyo, ang pag-aaral ay parang entertainment lang, libangan lang, pampalipas lang ng oras, o kasi wala ka lang magawa. Sa halip na sana ito ay maging pinakaimportanteng bagay sa buhay mo na dapat pagtuunan ng pagsasaliksik at malalim na pag-aaral at self-reflection. Ano? Para maging matatag at lumago tayo sana spiritually. Maybe dahil curious ka lang pero wala kang target na mahasa at lumago ang iyong wisdom sa usaping truth. Parang ikaw lang yung binabanggit ni Pablo sa series of studies natin na ito, na after their own lust, they heap for themselves teachers having itching ears, turning away their ears from truth and following after fables. 2 Timothy 4:3-4. Kaya kung sino-sinong preachers, kung ano-anong teaching ang pinakikinggan mo, at kung saan-saan church ka nakikinig, nanonood, at nag-aaral. Dahil ayaw mo ng commitment sa isang tao o grupo. Gusto mo, strike anywhere. Kapatid, pag ikaw ay spectator lang sa pag-aaral nating ito, wala kang matututunan. Halo-halong doktrina ang maglalabo-labo sa isip mo. Makoconfuse ka. Maliligaw ka. At itong pinakamatindi, ka-truth seeker, tumanda kang walang natutunan sa spiritual na buhay. At tumanda kang bansot in knowledge, wisdom, and faith, and service for God. Nag-aaral ka lang dahil masaya kang mag-critic, pumuna, maghanap ng mali, mangutya, manghamak sa bawat sasabihin kong aral sa series of studies na ito, na para bang ikaw lang at ang church mo at ang pastor mo lang ang magaling at tama ang aral. Hindi ka man lang naniniwala kahit isang minuto sa mga sinasabi o inaaral natin sa series of studies na ito. Baka katulad ka ng binanggit ni Pablo sa Titus 1:9-14 na hindi masawata ang sarili na nagsasalita ng walang kabuluhan na dapat pinatitigil magsalita dahil nagtuturo sila ng aral na hindi naman dapat ituro, na inililigaw ang tao sa truth sa pamamagitan ng pagpopromote ng kanilang doktrina na base lang naman sa pabula o sa katang-isip ng mga Hudyo o base lamang sa commandment tradisyon ng tao. Walang maitutulong o may dadagdag ito sa buhay mo, ka-truth seeker, at sa buhay ng iba. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo.
Kung satisfied ka na sa aral na daladala mo at pinaniniwalaan mo, sarado de kandado ka na sa posibilidad na hanapin ang truth closest to the Bible, then, ka-truth seeker, you will never ever find the truth closest to the Bible, or more specifically, you will never find the truth the Bible teaches. Marahil, mas mainam para sa iyo na humanap ng mga tao na parehas sa paniniwala mo, yun na lang gawin mo. Kaysa mag-aksaya ka ng panahon sa pag-disagree at pangungutya sa mga inilalatag na aral dito sa Bible course natin. Nawa ay maging katulad tayo ng mga Christian Berean Jews sa Acts 17:11-12. Na ang sinasabi ay ganito: The Jews of Berea were of more noble character and much more open-minded. They were hungry to learn the truth and eagerly received the truth. Every day they opened the scroll of the scriptures to search and examine and to verify that what Paul taught them was true. At nang ma-verify na nila na ito ay biblical, saka lamang sila sumasampalataya, saka lamang sila nag-aamen. Unlike ngayon sa panahon natin, amin lang amin kahit hindi na unawan, amin ang amin kahit hindi na pala biblical, at hindi na pala contextual yung binabasa ng pastor na talata, Acts 17:12. Kayo mga kapatid, tanungin ko, ka-truth seeker, nag-aaral po ba kayo ng series of studies dito sa Bible doctrine natin dahil para lang ma-entertain, o dahil curious lang tayo, o dahil duty lang natin, o dahil iniutos lang sa atin para i-criticize nyo lang ako at ang mga inaaral ko dito? Kayo lang po mga ka-truth seeker ang makakasagot niyan. Bukod sa spectator na entertainment lang ang hanap ng iba, isa pang spectator na maaaring nakikinig sa series of studies na ito na ginagawa natin, sila yung nagnanais na lumago spiritually at lumago sa grasya, ngunit ayaw umupo kasama sa hapagkainan at ayaw mag-involve personally sa aral na napapakinggan. 1 Peter 2:2-3. Para sa kanila sapat na nakikinig lang sila ng doktrina. Pero yung pag-isipan, klaruhin, isulat, isalansan, i-outline, i-diagram ng maayos ang kanilang pagkaunawa sa mga aral na inilalatag natin dito, ay hindi nila binibigyang panahon. At ang isip nila ay para lang yan sa mga matatalino, para lang yan sa mga expert, para lang yan sa mga gustong maglingkod at mag-leader, para lang yan sa mga matyaga at may oras. Kapag ganito ang pananaw mo, mga ka-truth seeker, hindi ito makakatulong para maging healthy ang ating spiritual life. At hindi ito makakatulong para lumago tayo properly sa pagkaalam, pagkaunawa sa Panginoon. Isang dapat nating maunawaan, mga ka-truth seeker, na ang bawat regenerated ay naturalisang tinatahak ang daan ng pagiging expert sa usapin ng Bible doctrine. Kahit na pinakamababang trabaho at hanap buhay lang mayroon tayo sa tingin natin, o full-time preacher tayo sa church, kung tayo ay talagang regenerated, then automatically mga ka-truth seeker, tayo ay full-time Christian. So talagang kinakailangan nating lumago sa pagkaalam ng truth. Hindi lang pagkaalam ng truth, kundi pagkaalam ng truth closest to the Bible. At kinakailangan lang nating hasain ang ating pagkaunawa sa mga Bible doctrine. Kung babaguhin lamang sana natin, mga ka-truth seeker, ang maling pananaw na para lamang sa expert ang mag-aral, plus mag-self-reflect sana tayo at magsulat sana tayo, plus magsalansan o mag-outline ng mga aral sa ating pagkaunawa, darating ang panahon, mga ka-truth seeker, ikaw ay lalago at lalawak sa kaalaman, at magugulat ang iba sa mga nalalaman mo. At ang nararamdaman nila sa iyo ay ang pagiging dalubhasa mo sa larangan ng theology. At katulad ni David, ikaw ay magkakaroon ng mas malalim
at mas malawak at mas sistematikong pagkaunawa kaysa sa mga guro at elders na nagturo sa iyo. Psalms 119:97 to 104. At ang paglago sa kaalaman at espiritualidad ay responsibilidad ng kahit sino mang regenerated na babae o mapalalaki man yan. Mga babae, I address it to you. Dahil kahit babae man, ay may kakayahang hawakan, ituro ng maayos at balanse ang truth na natutunan nila dito sa series of studies na ito. Mapapansin natin sa Acts 18:24 to 28 na si Priscilla na babae at ang kanyang asawa ni sa Aquila ay tinuruan si Apollos ng maayos sa mga doktrinang kinakailangan na malaman ni Apollos. Kaya lalong naging bold at lalong naging mas kumbinsido si Apollos at naging hasa. At lalong naging klaro, sakto, sistematiko ang mga aral ni Apollos dahil sa pagtuturo ni Priscilla na babae at ng kanyang asawa na si Aquila. Mapapansin natin na si Priscilla ay aral at malalim ang pagkaunawa niya sa doktrina bagamat siya ay babae. Kaya isa siya na ginamit para hasain at linangin ang kaalaman ni Apollos. At tandaan natin mga ka-truth seeker, ito ay nasa konteksto ng bahay at private na pagtuturo, hindi ito church worship setting na nagtuturo yung babae, hindi. Hindi po kasi biblical na ang babae ay magturo sa church gathering o sa church assembly o sa church worship service. Ngunit pwede namang magturo ang babae sa casual, normal, ordinaryong kwentuhan o usapan ng iilang nakikinig. At pwede rin namang magturo ang babae sa kapwa niya babae o sa mga kids sa Sunday school. Kaya nga, mga babae sa church, huwag kayong malungkot na hindi kayo binigyang otoridad na manguna o maging pastor ng church. Malaki ang gampanin ninyo para matuto lumago sa kaalaman at maging expert rin sa Bible doctrine. At may karapatan din kayo na magturo sa mga kapwa babae o mga kids in private o informal setting o magsulat ng mga librong may kinalaman sa theology. Mga kapatid, mga ka-truth seeker. Pangalawa, so ano ba ang dalawang klase ng nakikinig sa akin ngayon? Maaari. Number 1, spectator ka lang. Number 2, participant ka. Aral po tayo. Pangalawa po, yung study the truth as participant. Paano tayo magiging fruitful participant sa pag-aaral na ito, mga kapatid? Sheep of God who would like to grow stronger in faith, grow healthy, most especially grow deeper in the truth closest to the Bible. Ito po yung nawa ay magawa sana natin by God's help bilang participant sa series of studies na to, hindi spectator lang. Una, we must be open-minded. Acts 17:11 TPT translation, they found that the believing Christian Jews of Berea were of noble character and much more open-minded than those of Thessalonica. Ang mga believing Christian Jews sa Berea, hindi sila sarado de kandado at hindi sila nakakulong sa dati nilang kinagisnan at kinalakihang aral o doktrina. Lalong hindi sila naghahanap ng bagong aral o kakaibang aral o malalim na aral. Malamang sila ay naghahanap ng kung ano ang pinakamalapit o mas saktong aral na inaaral talaga ng Biblia. Kaya nakinig sila kay Pablo kahit hindi nila kilala at kahit kakaiba yung aral ni Pablo na inilalatag at bago yung aral na nilalatag ni Pablo para sa kanila. Napakahalaga sa pagkatuto ng truth closest to the Bible, mga ka-truth seeker, na huwag agad nating husgahan na mali ang isang aral. Alisin natin ang pader ng prejudice judgment. Sa halip, tapusin muna natin ang kabuuan ng series of studies na ito from Bible Doctrine 1 to Bible Doctrine 44 bago natin husgahan ng series of studies na ito na iniaaral ko sa inyo
ay mali. Pangalawa, bilang participant na truth seeker, we must be hungry to learn the truth. Hindi lang open-minded, we must be hungry to learn the truth. Acts 17:11, sabi diyan, they were hungry to learn and eagerly received the word. TPT translation. With great eagerness, joy, willingness, readiness, and excitement, the believing Jews, Christian Jews of Berea, they keenly listened to the word. Samantalang mga taga-Tesalonica sa halip na yapusin ang katotohanan ay pinag-isipan pa ng masama at pinagsikapan pang saktan si Pablo. Iniligaw, ginulo at nilito pa nila ang mga nakikinig. Malamang puro puna, puro pintas, puro mga inaakalang mali ang binabantayan, puro panglalait ang ginagawa nila kay Pablo. We must be truth seeker and yet fully guarded and guided by the Bible as our final authority. We must be independent pursuer of truth and yet guided by the Holy Spirit. Pangatlo po, we must, bilang participant po, hindi spectator, we must always go back to the scripture, mga kapatid. Acts 17:11, every day they opened the scrolls of scriptures to search and examine kung totoo, biblical nga, yung inaaral ni Pablo na bagong aral. Katulad ng mga Christian Jews na taga-Berea, nakikinig sila sa aral o doktrina na tila bago sa kanilang pandinig. Pero ang maganda sa kanila, hindi sila tanggap ng tanggap basta-basta ng isang aral. They meditate it, they self-reflect on it, bine-verify nila ito, kinukumpara nila ito, nire-research nila ito, sinusuri nila ito, yung mga aral ni Pablo sa panukat at mata ng Biblia. Kung totoo nga, sakto nga, at biblical nga ang tila bagong doktrina na inilalatag ni Pablo, mga ka-truth seeker. At kapag napatunayan nilang biblical ang aral, saka lamang nila tinatanggap ito na buong buo na word of truth. Ngayon sa panahon natin nakakalungkot dahil mas pinahahalagahan ng tao ang unity ng church kaysa sa doctrine. Mas pinahahalagahan ng taong church na kinagisnan kaysa sa truth o doctrine. Mas pinahahalagahan ng tao ang nakagisnan niyang confession of faith kaysa truth closest to the Bible. Mas pinahalaga ng taong relasyon kaysa sa truth. Yes, hindi ko naman ibig sabihin na makapag-ahaway kayo, hindi po yung pinopoint ko. O hindi na kayo makapagkaibigan, hindi po yung pinopoint ko. Mag-disagree man kayo sa isang bagay, you remain friends. And yung love mo ay nasa kanila pa rin. Mas pinahalaga ng lagi nating tandaan na ang truth must be above tradition. Truth must be above unity and above man. Ang Biblia lang ang dapat na unquenchable, unquestionable, unimpeachable, inerrant, infallible, at final authority for our Christian doctrine, faith, and practice. Tandaan po natin ang loyalty natin ay hindi dapat sa church. Ang number one loyalty natin, mga ka-truth seeker, ay yung truth. Because only truth shall set us free from error, deception, lies, heresy, and confusion and false doctrine. Sometimes we have to unlearn error and learn the truth. At karanasan din naman ito, mga ka-truth seeker, ni Pablo. Kailangan niyang mag-unlearn ng mga error para i-embrace niya ang truth about kay Kristo at sa mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan ni Pablong ibaling ang kanyang katapatan mula sa reliyon, sekta, denominasyong Pariseo na nakagisnan niya. At mas kumapit siya sa tunay na aral at katotohanang inilalatag ng Old Testament at ng Panginoong Hesus. Kailangan niyang bitiwan ang kinaaniban niya
para mayapos niya ang talagang saktong aral ng Biblia. His loyalty is on what is true and what is truth, more than his religious crook. Acts 26. Napakahalaga ng loyalty natin na hindi sa Bible expert at lalong hindi sa church. Di ba nagmamalaki, mayroon kaming sensible preacher, wala kang sense na preacher. Kapatid, hindi yan ang sukatan ng pagiging truth. O may daladalang truth. Loyalty to the truth must be above our loyalty to the church or to any charismatic leader. Don't look for the church near your house. Always look for the church closest to the Bible. Pang-apat, para maging participant tayo, we must recall our previous belief and we may embrace the truth closest to the Bible. Habang nakikinig tayo, napakahalaga na habang nakikinig ka ng series of studies na ito, kapatid, na ma-recall mo ang mga dati mo nang nalalaman patungkol sa certain doctrine na inaaral mo na noon pa. Mas maganda sana kung magagawa natin ito na maisulat yung mga current framework of doctrines na natutunan natin in the past. Para habang nag-aaral tayo, mga kapatid, ay kumpara natin ang mga natutunan na doktrina sa mga pinag-aaralan nating series of systematic theology sa Bible course na ito. At ang pinakamahalaga ay go back to the Bible, examine natin sa Biblia mismo, punto por punto, kung ang aral nga ay closest to the Bible. At kapag napatunayan natin biblical nga without prejudice judgment, saka natin subukan na mag-add, mag-subtract, mag-rework, mag-unlearn ng mga error na natutunan natin. At saka lamang natin i-embrace ang truth closest to the Bible. Hindi ko trabaho, mga kapatid, na ipagdikdikan, ipagpilitan ko ang mga iniaaral ko sa inyo. Hindi ko trabaho na ipagdikdikan na paniwalaan at dapat niyong yapusin ito. Bilang mangangaral, ang trabaho ko po ay i-challenge lang ang bawat isa na suriin ang mga nakagisnan yung doktrina at bakit nyo ito pinaniniwalaan at biblical nga ba ang mga napulot yung aral sa mga mangangaral. Panglima po, para maging participant tayo sa series of studies na ito, hindi spectator, you may make your own framework of doctrine in accordance with the Bible. Isa pang fruitful study at fruitful na pagkatuto ay magkaroon tayo ng isang malaking notebook at sa bawat Bible doctrine na aaralin natin sa series of study na ito ay nananawagan po ako na gawan po natin ito ng sarili nating outline, sarili nating self-reflection, iayos natin, i-rephrase natin, i-rework natin, magdagdag tayo, magbawas tayo, i-rephrase natin, ayon sa personal na pagkaunawa at conviction natin. Kaya lang, dapat siguraduhin natin na ang framework of doctrine na ginagawa natin na sarili ay naaayon pa rin sa apostolic teaching at sa Bible. Hindi pwedeng lumabas doon. Na gumawa ka ng sarili mong doktrina at sarili mong opinion. Mga kapatid, so yun, lumampas. Mga kapatid, tanging sa ganitong paraan lang tayo lalago at magiging aktibong participant. At tanging sa ganitong paraan lamang tayo makakakuha ng benepisyo sa pinag-aaralan nating series of systematic theology. At napakaraming pakinabang na makukuha natin dito kapag ginawa mong yung sarili mo na participant, mga kapatid, mga ka-truth seeker. Unang pakinabang na makukuha natin, mayroon tayong sistematiko, klaro at mas refined na pagkaunawa sa pasikot-sikot ng doktrina. Pangalawang kapakinabangan, kung magiging participant ka. Kung mayroon tayong sariling framework of doctrine na nakasulat, ito ay mas ma-enhance, mas ma-adjust at mas mapapalawak pa natin habang lumalawak tayo sa kaalaman ng katotohanan. Pangatlong pakinabang, mga kapatid, ng pagiging participant, hindi tayo basta-basta maililigaw ng maling aral. Pangapat,
mas fully convinced tayo sa pinangahawakan natin at mas convincing ang pangangaral at pagtuturo natin sa iba. Panglima, with all humility and meekness, fear and love. Para tayong si David, na ang tingin sa atin ng iba ay mas marami at mas malawak ang pagkaalam. Kapatid, nasa inyo po ang desisyon. Magiging spectator ka ba sa series of Bible doctrine na ito? O sisiguraduhin mong ikaw ay maging participant? Prayer ko sa iyo, ka-truth seeker, na nawa magkaroon tayo ng puso na maging participant ng series of teaching na ito. Relevance po ng Bible doctrine na ito. Ito po. Don't waste time in just listening, watching, or reading Christian teaching. Meaning, in everything we watch and read, see to it that we self-reflect on it, recall, compare our stock knowledge with the teaching we are reading, and go back to the Bible as always, as our always determiner and final authority for truth. Then, see to it that we may subtract, add, rework, rephrase, outline, and make our own framework of doctrine. But be sure it is always in line and in accordance with what the Bible is teaching. Summary statement po ng Bible doctrine na ito: every time we listen, write your own framework of doctrine. And you will grow healthy and strong in your faith. Good day and God bless po. Aral po tayo ng Bible doctrine sa susunod. Good day po.